Bihirang sakit sa dugo na tinataglay ng isang batang babae sa lalawigan ng Pampanga, idinulog sa ating programa dito sa Spot Service. Panoorin po natin ito. Sa murang edad na 10, maagang namulat ang batang si Shira ng Mexico, Pampanga sa matinding hamon ng isang hindi pangkaraniwang sakit. Ito ang von Willebrand's disease. Isa itong kondisyon kung saan matagal tumigil ang anumang pagdurugo dahil apektado dito ang abilidad ng dugo na mamuo o coagulation na pumipigil sa pagkawala ng maraming dugo. Ayon sa ina ni Shira na si Elaine, nalaman lang nila ang tungkol sa sakit ni Shira noong ito ay 6 na taong gulang pa lamang. 4 na taon na ang nakalipas dahil sa madalas na pagdurugo ng ilong ng anak. Bali po si Shira, bali pangalawa sa 4 kong anak. Meron po siyang sakit sa dugo, von Willebrand's disease type 2B. Isang klaseng sakit po siya sa dugo na pag nag-bleed siya, continuous yung bleeding niya. Tapos yung clotting factor niya, yung may diferensya, tsaka yung bleeding time niya. Sa kaso ni Shira, nakuha niya ito sa kanyang inang si Elaine na carrier o nagdadala ng naturang sakit. Bali ako yung carrier, sa kanya nag-manifest. Prevention lang siya, wala talaga siyang cure. Since carrier po kasi ako, bali yung 3 anak ko, meron din po kasi silang mga request ng blood test. Pero hindi ko pa rin po sila napapagawan kasi masyadong mahal po bago ma-detect yung sakit na ganito. Kasi po 75%, sabi ng doktor, yung hematologist niya, si Dr. Maria Beatriz Hepte, tsaka si Dr. Maylin Roa. Sabi po nila na may possibility na dahil makukuha nila sa dugo ko 75%, may possibility din na baka meron din silang ganon, hindi lang lumilitaw yung symptoms. At dahil wala pang lunas sa sakit na von Willebrand's disease, tanging mga vials ang inaasahan ni Shira para ibalik ang mga nawawalang dugo sa kanya tuwing siya ay masusugatan o magdurugo ang ilong. Ang ginagamit po niyang gamot, yung Kuwait, bali every bleeding po nakakagamit siya ng 4 na vials. Pero ngayon po kasalukuyan, gusto po nila nakahanda sa kanya 6 na vials yung gagamitin sa kanya. Bali every bleeding po, yun po yung gamot na ginagamit sa kanya. Every bleeding niya, ini-inject. Bali pinapalitan lang yung lumalabas sa kanya. Ganun lang. Tapos pag nang-bench siya, pag dumating na siya sa puntong may menstruation na siya, dun mas mahirap. Kasi hindi mo alam kung kailan titigil yung pagbi-bleed niya. Mahigpit naman nila iniiwasan na magkapasa o madapa at masugatan si Shira dahil mas delikado kung magkakaroon ito ng internal bleeding. Lalo na't umiksi na umano ng 40 sentimetro ang isa sa paa ni Shira, epekto na rin ng gamot laban sa sakit. Kasalukuyan po, ang kailangan po talaga ng anak ko yung ma-therapy siya. Para kahit papano yung paa niya maging okay siya, makalakad siya ng normal. Kasi yun yung naapektuhan sa panggagamot niya. Tapos, dapat pag nagbi-bleed siya, meron akong nakareding perang pambili ng gamot sa kanya. Kasi madalas yung gamot niya, meron ka ng pambili, wala ka pang mabibili talaga. Kasi masyadong rare yung sakit niya. Aminado naman ang pamilya Angeles na hindi nila kayang tustusan ang mga pangangailangan sa gamot ni Shira, maging ang eksaminasyon ng iba nilang anak para matukoy kung nakuha din ng mga ito ang sakit sa dugo. Kaya umapela naman si Elaine bilang isang ina sa mga may mabubuting kalooban. Bali po yung bunso ko, nag-positive po siya ng G6PD. Pag tumagal po pala yun, pag lumaki siya, yun yung nauuwing leukemia. Kaya po, kailangan din pong maagapan yun habang bata siya. Sana po sa mga nakakarinig o may magandang puso, sana po matulungan nyo kami ng anak ko. Kasi po talagang kahit po isa akong government employee, talagang hirapin na hirap po ako sa pagpapagamot niya. Kasi po talagang mahal po yung gamutan niya, kada bleeding niya. Sana po matulungan nyo kami ng anak ko. Maraming salamat po. Minabuti muna ni Elaine na hindi papasukin si Shira ngayong taon dahil na rin sa sensitibo nitong kondisyon kahit na nga may panghihinayang sa anak.
dahil sa matataas na grado at top honors na nakukuha nito sa klase. Kasama po natin dito si Shira May Pacheco at ang kanyang ina na si Elaine Pacheco para ho'y paliwanag kung ano yung tinataglay na sakit ng kanyang anak at kung ano naman ang tulong na may bibigay ng ating mga tagapanood na mayroong ginuntuang puso na handang tumulong sa ganitong may karamdaman. Ma'am, ano pong sakit meron si Shira May? Bali po meron siyang von Willebrand's disease type 2B. Bali po para yung mga symptoms niya parang related sa leukemia tsaka hemophilia. Bali isang klase po siyang sakit sa dugo na yung clotting factor niya yung may diferensya. Bawal po siyang masugatan tsaka magkapasa. Dapat po pag nag-bleed siya kagad mapalitan ng gamot yung lumabas na dugo sa kanya. Well, what do you mean by this? Ito po ba nakamamatay? O kasi ang leukemia alam natin na Apo. unti-unti nauubos ang tao na halos wala na itong lunas, no? Apo. Pero yung sa kanya po ba ano yung sitwasyon ng kanyang karamdaman? Bali yung sa kanya po, sinabi po ng doktor niya na wala po siyang cure, prevention lang po. Bali po kasi pag nag-bleed siya, yung dara-diretso talaga. Yung hindi po siya titigil hanggat hindi siya nasasalina, hindi napapalitan po yung dugong lumabas sa kanya. Pero po yung ginagamit niyang gamot, yung pong vials, every vials po yung nagagamit niya. Every session po, kulang pong 30,000 yung nagagastos namin. Wow. Depende po sa bleeding yung pangangailangan. Halimbawa po, nag-bleed siya ng 3 times. Ganun po kalaki yung magagastos niya. Bali, kulang 90,000 po yung nagagastos namin. Ano yan? Hereditary ba yan? Apo, May tinamaan na ba yan, Apo. Elaine? Hereditary daw po siya. Tapos ako daw po yung carrier. Sa kanya po nag-manifest. Pero ikaw, meron ka pa rin yung sakit na yan hanggang ngayon? Wala po. Wala. Sa anak ko Oo. po siya nag-manifest. Sa anak nag-manifest. Apo. Okay. Yun ang masakit doon. Paano to? As of now, kasi bata pa siya, Apo. what if pag nagkaroon na siya ng kanyang monthly period? Yun nga po yung pinaghahandahan namin, sir. Kasi po, every month, pag po nag-mens na siya, meron silang i-inject sa kanya para tumigil ng 3 days yung pagdurugo niya. Mas magiging delikado po sa kanya pag nag-mens na po siya. Pero is this life-threatening? Apo. Talagang hindi. If in case ma-maintain naman natin yung paggamot sa kanya, Apo, basta meron po siyang nagagamit ng mga vials, napapalitan po yung dugong lumalabas sa kanya. Parang magiging normal lang po yung paglaki niya. well, medyo madugo itong pasyente Apo, natin. tapos po kasalukuyan, sir, ang nagiging problema ko, kasi yung spine niya, bali nagki-curve na siya ng 4 cm, tsaka yung isang paa niya, lumiliit siya. Ano, Sigur- epekto rin yan? Apo. Pero hindi ko po siya naipatetherapy dahil po sa kakulangan ng pera. Anong sistema ng therapy na gagawin? Hilot-hilot lang, mga ganon? Hindi naman. Therapy po talaga. Eh, sa spine, alam ko sa spine, operasyon din ang Opo. kailangan dyan eh. Opo, pero Para maituwid, di ba? hindi po siya kagad-kagad pwedeng maoperahan din. Kasi po yung ngipin lang niya, pag nabubunutan siya, nangangailangan din siya ng mga vials muna. Oh, Bali, proseso po muna pag ano. Sakit na mayaman. Opo. Well, nakita naman natin dito na tayo'y tumutulong sa mga may sakit sa atay na biliary atresia. Pero ngayon, kakaibang sakit ito. And dito sa atin, sa pagtulong, makikita nyo na talagang hirap po tayo, no? Yung tulong nyo ang malaking bagay para mailigtas natin ang buhay ng batang ito. At ng iba pang mga batang pinananawagan natin dito sa hotspot. Lakay, sa tingin mo ba, ano yung pinakamagandang sabihin natin sa ating mga kababayan para naman na mailapit natin ang puso nila sa ating Yan ang pasyente? mga nanonood at saka mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nakakilala na sa servisyo yung ginagawa mo kasama Benny. Alam ko namang bukal ang kanilang puso sa pagtulong. Kaya palagay ko, maraming tutulong dito kay Shira. No? Pero may tanong ko muna, maliban sa kagaya ng binabagit mo, Elaine, na nagka-curve na yung kanyang spine, Apa. lumiliit yung kanyang pa. Wala ba siya nararamdaman mga pagkahilo, gano'n, panghihina? Di ba siya nag-aaral ba siya ngayon? Kasalukuyan po, pumapasok po siya sa school. Pinayagan po siya ng school na nagtitest lang po siya. Or sa loob po ng 10 days,
magpapakita lang siya sa school para lang po makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kumusta naman ang standing niya sa eskwelahan? Dapat po, first honor siya, pero Ako. hindi po na ano kasi lagi siyang absent. Sayang, Talaga naman. napakatalinong Oo. bata. Oo. Napakatalinong bata. Tulungan niyo po ang batang ito para ho naman na magkaroon ng kinabukasan pa. Alam niyo, tayo ho, kung mapapansin niyo, ang hirap magsalita, ang hirap manawagan, lalo na kung nasa puso po natin na talagang tumulong. Alam mo kasi, helpless din ang inyong lingkod. Siyempre, sila kay may tulong man tayo ay hindi po ganong kalaki. Pero doon po sa mga nais pong tumulong sa atin dito sa kay Baby Shira. Baby pa rin natin to eh. Kasi Oo. grade 1? Grade 2? Grade 4 na po. Grade 4 na pala. Oh, okay. Usapang masaya muna tayo. Batiin natin ng happy birthday si Shira May. Ha? Ha? Happy birthday to you. Birthday niya nung June 2. Nakita nyo? Ang lakas ng loob na hinuhugot namin ay lakas ng loob galing kay Shira May. Nais niya pong lumaban. Nais niya pong magkaroon ng bagong kinabukasan. Sa inyo po nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Kung kaya't doon po sa mga nais tumulong, maaari pong magdeposito lamang sa Ahon Pamilyang Lansangan Foundation Incorporated, kung saan makikita nyo po yung East West Bank account po na naka-flash sa inyong screen. No po? Wag ho kayong mangingimin tumulong. Ang piso nyo po ay milyon ng halaga sa amin. Kung meron po kayo may tutulong ay wag nyong sabihing maliit yan dahil anuman pong tulong ay malaki na para sa aming lahat at of course sa pamilya Pacheco. Wala pa tayong konting oras sa Benny para bago tayo tuloy magwakas ngayong gabi. At balita ko, galing ka pa ng malayong lugar para humabol lang sa ating programa. Ay syempre, Ang galing mo. galing pa tayo ng Bohol. Wow, Bohol. Makikita natin doon talaga, alam mo, after the earthquake, Oo. ang bilis, nagre-recover na sila ngayon. And at the same time, yung negative impact na nangyari sa kanila ng earthquake, ginawa nilang positibo. Dahil ang tour ngayon doon, ang itutour sa'yo, yung ruins. Yung mga ruins bumagsak na simbahan, yung mga biyak na lupa, pakikita sa'yo ano nangyari. So, maraming pumupuntang mga turista na nagiging interesado. Ano ba nangyari? Ilan namatay? O ano? But, sad to say naman na maraming ayaw pumunta dahil nga natatakot na baka magkaroon pa ng malakas na lindol. Ako na po ang mismo magsasabi sa inyo, personal po tayong pumunta roon. Nakita po natin na talagang nga namang naka-recover na sila. Bumabangon sila, no? At yung lindol, matapos ho yung malakas na lindol na yan, wag na ho kayo mag-alala. Dahil nag-i-stable na ho yung lupa, yung ilalim ng lupa na yan. At meron mang aftershock, napakahihina at hindi naman ho nakakatakot. Namang Chocolate Hills, buo pa. Yung Chocolate Hills, buo pa. Nakita natin yung ilan doon, medyo nasira. Pero ang nakakabwisit dito, yung ilang mga hotel na abusado rito. O yung South Palms Hotel, no? Na kapag nag-check-in ka sa internet at pinuntahan mo yung South Palms Hotel, hindi nila lilinawin sa'yo na strictly 2 o'clock yung check-in time nila. Would you imagine, galing ka sa Maynila, pagod ka, excited ka, napuyat ka nung gabi, automatic yun. Nararamdaman mo rin yan, di ba? Tama, Lakay na, yan ang nararanasan natin na kapag tayo bebiyahe, puyat tayo, sabay paglipad natin, pagarating natin doon, darating tayo ng mga alas 9, alas 10 ng umaga, biyahe tayo hanggang doon sa kanilang hotel, yung South Palms Hotel, dyan sa may Panglao. 12:30 nang dumating tayo at sinabi nating magche-check-in nga tayo. Sinasabi nila, ililinisin pa raw yung kwarto. So sabi ko, walang problema, hintayin na lang namin. Mag-lunch daw muna kami. Nag-lunch kami, napakasarap. Napakasarap itapon ng pagkain na inihain Doon sa hotel na yun, ha? Yes. Pinakain po sa atin, kilawing tangigi na may balat. Ngayon lang ako nakakita ng kinilaw na may kasamang balat. Okay, At katiting lang. Pero yung presyo, sangkatutak. Wow. Okay? So, matapos yun, siguro at about mga 1:30, natapos tayo kumain, ay bumalik tayo ron sa front desk at sinabi natin na baka naman pwede nyo na kaming mapapasok sa kwarto para makapagpahinga. Oo naman. No, dahil galing tayo sa malayo. Ang sabi sa akin, yes sir, inaayos na po yung kwarto. Oo. So, Nakatapos naghintay na- po tayo. Nakakain na kayo lahat. Nakakain at lahat. Sa kwarto. After that, 2:30 na, nung tayo yung magsalita na, baka bukas pa kami maka-check-in. That's the time sinabi nila na, Sige pwede po. na ho, okay na. Okay. So, dito po, tinopak ang inyong lingkod
At dito natin sinabi sa kanila na, please, always think about the welfare of your guest. Isipin nyo naman na malalayo yung pinanggalingan yan. Huwag na natin sabihin Pilipino dahil galing Maynila karamihan yung mga Manileño. Siyempre. Paano yung mga foreigner na galing pa sa iba yung dagat? Galing sa Korea, galing sa US, galing sa Germany, sa France. Yan po'y pagod na pagod. Sasabihin nyo sa kanila, 2 o'clock kayo mag-check-in. Mukhang hindi naman po dapat yon, hindi naman po tama yon. Kayo po ang makakasira dyan sa Bohol. Dahil yung Bohol, dapat napakaganda serbisyo niyan at para dumaming tao. Alam niyo po ba ang ginawa natin? 3 araw ang binayaran natin dyan, 3 nights. Oo. Nag-check out tayo, ayaw pa ipa-refund sa atin una yung ating dineposito. Kung kaya't ang ginawa na lang natin, pinakita na po natin ang ating magic calling card. Yun. Tayo Alam po, ko, pinakita mo yung senior citizens card. No, hindi. Meron tayong maganda istorya dyan tungkol sa senior citizens card. Binigay po natin ang calling card at pinakita po natin na tayo ang ikalawang Pangulo ng National Press Club at tayo rin po ang Pangulo ng Confederation of ASEAN Journalists kung saan ang sinabi po natin sa kanila, huwag po kayong mag-alala. Malalaman po ng buong ASEAN yung ginagawa nyo rito sa South Palms. Nako. Okay? Hindi po banat ito, pero ito po ay pagbibigay gising lang na kung kayo'y magche-check-in, wag dyan sa South Palms. Pero tayo'y lumipat sa isang hotel naman, no? Dahil? Na mas mura pang presyo. Okay, Mas mura, mas maganda ng 10 doble. Yung Bellevue Hotel dyan, Mas masarap ang pagkain. Mas masarap ang pagkain at di hamak na mas mura, no? Walang balat ng tangigi. Walang balat ang tangigi. Pagpunta natin ng Bellevue, dito natin makita na yung mula pagpasok mo hanggang pag-uwi mo ay talagang mararamdaman mong parte sila ng pamilya mo. Galing, Oo, kumbaga yung Tatandaan ko yung pangalan ng hotel na yan. Ano pangalan? Bellevue. Bellevue. Oh, Ayan. kapag tinagalog mo, Bellevue. Wow. Okay, Bellevue. Kaya Bellevue. Yes. Okay, pero ang tawag natin dito, Bellevue. At kung tawag naman na medyo islang ng konti, Bellevue. Para makita natin, yan po ang nakita natin sa Bohol. Tulungan po natin ang mga taga Bohol para sila'y makabangon. Tayo po, kaysa mag-ibang bansa tayo at ubusin natin yung ating pera dito sa Pilipinas, ang perang ating kinita rin sa Pilipinas, ubusin po natin to sa ating kapwa Pilipino. Suportahan po natin ang Bohol para ho sila ay makabangon. Tama. Yun na pag-usapan natin kanina, yung tungkol sa senior citizen. Idinemanda ni Attorney Makalintal. Yung yung Hotel natin. Sofitel. Nuknukan ng kawalangyaan ng mga yan at ayaw nilang i-accommodate yung ilang percent discount? 20% 20%. discount ng isang senior citizen. Ang sabi nila dahil daw naka-avail na ng discount si Attorney Makalintal doon sa Accor card na tinatawag. Yung Accor kasi, ito yung bibilin mong card para ma-avail mo yung discount na 50% doon sa hotel, no? Sa pagkain, sa hotel room. Ipapaliwanag po namin sa inyo dyan, mga gunggong dyan sa Sofitel, na ito pong Accor card, hindi po discount card lang ito. Ito po'y binebenta nyo. Kung ito'y ipinamigay nyo libre, this will be considered as a discount card for free. Pero ito po'y binenta nyo. Nagbayad yung tao, so ito po'y may bayad. Kung kaya't kailangan i-accommodate nyo rin yung itinatakda po ng batas para sa senior citizen na magkaroon din po ng 20% discount. Intende? Naalala ko tuloy kasama, Benny. Yan din dapat yung ipatupad doon sa mga sinasabi nila mga value meals, di ba? Mga value meals sa mga fast food, ayaw din i-acknowledge yung 20% na discount ng mga senior citizens dahil sa kanilang katwiran Sir, value meal na nga ito. Discounted na ito. Pero hindi dapat. Dapat i-recognize pa rin yung 20% ng mga senior citizens. Kaya nga tinawag na value meals yan. Kasi ayaw nyong i-accommodate kung kaya't ang tawag sa may-ari niyan, value din. Value. Hindi kayo marunong magbasa ng batas. Doon po sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nabibiktima nitong mga abusadong establishment na ito, huwag ho kayong mangiming lumapit dito sa hotspot. Alright. Very quickly, at ito'y tatalakayan namin kasama Benny sa susunod na programa na. Nagpapasalamat muna kami sa Manila Times School of Journalism kasi meron pong silang inialok na scholarship program para sa mga kagaya namin na hindi pa po nakakatapos ng journalism. Okay? Hindi ka pa ba nakakatapos? Hindi pa. Third year college lang po ako. Buti ka pa, nag-third year college ka. Ako, high school grad lang ako. Okay. Pero dyan po, sa Manila Times sa College of Journalism, makakapagtapos tayong lahat. Thank you very much.
At Sustentante sinisiguro natin na may patutunguhan Yes. yung mga medyang undergrad na tulad namin nila Kay. At of course, dito na po nagtatapos ang ating programang Hotspot. Sana ay muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito po pinasasalamatan natin ang ating mga kaibigan, ang United Bearing, syempre, ang Oh. PG Flex, wasak na ang bahay nyo, buo pa rin ang linoleum mo. At yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang robust, ang buhay ay lalaki at titigas. Basta't lagi po natin tatandaan, dito sa Hotspot, Serbisyo ay wagas!